Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team. Bigo sa unang laro sa FIBA Asia Men's Championship sa China. National University Lady Bulldogs. Nangakong ibubuhos ang lahat para maidepensa ang titulo sa UAAP Women's Basketball. San Miguel Beermen. Naghahanda na para sa mas matinding sa paparating na PBA season. Pinoy ring sensation Manny Pacquiao target ang rematch kontra Floyd Mayweather Jr. 2013 NBA Draft overall number 1 pick Anthony Bennett hihiwalay na sa Minnesota Timberwolves. At 5th seeded Angelique Kerber walang hirap na nagmarcha sa second round ng Pan Pacific Open. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, nakalang sa pagad ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas National Team sa kanilang unang laro sa FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China. Kanina ay nagawang habulin ng Palestine ang mahigit sa 15 puntos na kalamangan ng Tab Baldwin Mentor Team at mula rito ay rumatsada na ang unseeded country. Ang kabuang detalye ay hatid ni Haji Caaminyo. Lumasap agad ng unang kabiguan ang Gilas Pilipinas National Team sa itinatanghal na FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China. Kanina ay umukod ang Gilas sa Team Palestine sa pamamagitan ng come-from-behind victory sa score na 75-73. Mahigit sa 15 puntos ang Tab Baldwin Mentor Team sa first half bago nagrally ang Palestine. Pumukol si Sunny Sakakini ng go-ahead 3-pointer, 15.8 seconds ang nalalabi sa laban para makuha ng Palestine ang kalamangan. Nasupalpal naman ang game-winning 3-point attempt ni naturalized center Andre Blatch. Si Blatch ang nanguna sa opensa ng Gilas sa kanyang losing effort na 21 points at 12 rebounds. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinadismaya ni veteran sports analyst Henry Liao ang pagkatalo ng Pilipinas dahil masyado umanong naging kumpiyansa ang kupunan. Very disappointing in the way na nasabi ko na we had enough forces if you look at this on paper to beat Palestine. In fact, sabi ko, if we didn't beat them by a large margin, I think we would beat them, but we didn't, and that's a very, very disappointing. Even if the scouting reports, sabi na, ito kayang-kaya ng Pilipinas, at least siguro mga 20 points. Mahina na yung 10. And obviously we didn't do our job, no? So I don't know saan nanggagaling yun. Nandun ako, we played a bad game. But I think yung overconfidence, that's another thing. Because yung overconfidence, that's a mental lapse on our part. We just felt Palestine, kaya natin to. Hindi rin anya basta lamang natalo ang Gilas dahil maaaring may implikasyon umano ang maaga nilang pagyukod sa FIBA Asia Tournament. I'm not sure. Maybe they didn't understand the implication of this loss. This is more than a loss. This is a loss that could carry over to the second round. Kasi if Palestine make it one of the 3 teams, then we join the other 3 teams sa Group A, sabihin 0-1 kaagad tayo niyan dun sa talo sa Palestine. No? So malaking bagay. So the only thing we can hope, hopefully, 3-way tie and Palestine loses to one, either to one of the 2 other teams, Kuwait or Hong Kong, 3-way tie. Bukas makakatapat naman ng Gilas ang Team Hong Kong sa pagpapatuloy ng group preliminaries ng Olympic Qualifier. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantalang kamakailan ay gidulantang po tayo ng balita sa pag-ban ng isa po sa mga dati nating naging kasama dito sa PTV Sports, si Snow Badwat. Yan po may kinalaman sa mga activities po ng PBA. Pero ang pinagtutunan ngayon ng issue ay pagpigil umano o epekto nito sa sinasabing press freedom. Kasama po natin sa kabilang linya ng telepono si PBA Commissioner Chito Narvasa. Gom Chito, magandang gabi po sa PTV Sports. Dennis Principe. Good evening, Dennis. Kumusta kayo?
Okay naman, Com. At Com, siguro po dito po sa issue na sinasabing parang meron pong pagpigil o pag-curtail sa issue po ng press freedom sa ginawa pong pag-ban kay Ginoong Snow Badwa. Ano po ba ang stand ng PBA ukol dito? Alam mo, ang ban refers to the revocation of to all the yung restricted areas ng PBA. Hindi namin siya pwede i-ban na pumunta sa arena. Hindi pwede na manood ng sulat sa PBA. That one is the freedom of press, di ba? Ang ginawa lang namin sa kanya, hindi na siya pwedeng pumasok doon sa restricted areas kamukha ng press room ng PBA. Hindi siya pwede pumasok na doon sa area na nagkukumpul na yun ng mga coaches and players. Yun lang ang pwede namin gawin. So what we took out from here was just the accreditation. Okay. Pero Com, dito po sa sinasabing up to the extent na pati po yung mga players ay bibigyan daw po ng karampatang parusa or penalty kung sakali man sila ay magbigay ng any interview kay Ginoong Snow Badwa. Gaano po ba kalawak itong issue na ito? Hindi ba ang players and teams also PBA? So they're properties of the PBA. Okay. So the ban extends also to that. So you cannot have access to that already. Kasi ang mayroong access na mga ganyan are those accredited sports writers, di ba? Now, if the players do not want to talk to him also, wala na rin ako magagawa, di ba? Kung gusto nilang kausapin, pwede nilang kausapin. Di ba? So that's their lookout. I'm not going to tell them you don't do that, but may consequence ang kanilang ang kanilang actions, di ba? Okay. So parang Com, parang case-to-case basis sa bawat player na posibleng makausap. Definitely. Alright. And Com, You know, okay, go ahead, Com. sige. No, kasi di ba, the PBA also has a right to protect its interest, di ba? Oh, now, if we think the elements coming around and, hurting the PBA, kailangan the PBA, we've sought relief from other parties. Wala naman makakontrol daw yung Snow eh. So, the only way we have to protect ourselves already. May mga reklamo sa akin ng mga players, may mga reklamo sa akin ng mga coaches, biro mo hanggang team governors at owners may reklamo. Oh, so sabi namin, what are we going to do? Where will we go for relief? Diba? So sabi namin, you cannot enter anymore the premises. That's what you just did. Okay. Com, kasi siguro po yung karamihan po sa mga fans ay nasanay na kapag ka ang commissioner na involved sa pagpataw po ng isang parusa ay madalas po nating nababasa, naririnig, napapanood na kung ang player at coach ay merong dapat na patawag daw muna ng commissioner. Sa issue po ng isang accredited media personality ng PBA, meron po ba dapat na ganon na ika nga proseso? Yes, we tried to talk to him already. I sent somebody to talk to him. Nakausap yan 3 beses. Even up to now, trying to talk to him. Talaga, hindi nakikipag-usap ng mabuti. So, it's an action way that we did. And we just have to say, let's move on. Diba? Kasi ang PBA ngayon talaga, ang dapat pinag-uusapan natin dito yung players at saka, diba? Yung players at saka these are the things that it distracts everybody from the league. Okay. Tapos na ito di ba? Sa akin, tapos na ito. Okay. I just have to explain. Probably I need more explanation is about the ban. The ban refers only to the restricted areas and properties of the PBA. Okay. He can continue to write, he can continue to watch the PBA games, he just has to pay a ticket now. Noong una, libre siya, may passes siya Kinuha namin yung passes niya. So hindi na siya pwedeng libre, wala na siyang access. That's the only thing that we did. That's the only thing that the PBA can do. Okay. Now, Com, doon po sa sinasabi na, balikan ko lang, yung sinasabi sa press freedom, is it the PBA against any member of the press na magsasagawa ng parehong aksyon? Or right now, is it between the PBA and one particular person? We cannot, the media, has always been very good to the PBA. We cannot afford to lose that support from them. Diba? That's why this is one particular case and one particular person. Yun lang yun So that's why the ban is specific just to one person.
not to a person and his organization. So it's just specific to Mr. Badwa. Okay. So meaning the other members of the media can can criticize whatever issue na meron po ang PBA. Of course. Di ba? We cannot curtail that. We cannot prevent them from doing that. Di ba? Hindi pwede. Ang ano ito, may violation siya doon sa ethical norms na ganito and standard practices sa PBA. Based on his accreditation. Kaya kinuha lang namin yung accreditation niya. Hindi ka na pwede pumasok sa bahay ko. Yun ang parang sinasabi namin eh. Okay. Di ba? So ikaw, outside ka ng Colombo. Yun namin, that's all we can do eh. All right. And Com, lastly, yung sinasabing meron daw personal na sinasabi kaibigan niya raw si yung isa pang na-involve, yung kanyang naging subject ng kanyang mga storya, si Governor Al Francis Chua. Ano ba ang sagot natin dito? Yes, kaibigan ko yan. Kaibigan ko si Yeng Giao. Kaibigan ko si Norman Black. Kaibigan ko halos lahat ng mga coaches dyan. I will not deny that. But my obligation is to protect everybody. Had it happened to one of the coaches, had it happened to any other else, I would have done the same thing. Alright, and siguro Com, on a lighter note, pagbubukas po ng PBA, first season po ninyo as commissioner, gaano po tayo kahanda at ka-excited ika nga sa darating na season? Excited at ninenervyos. Tama ka. Hindi ko komisado to. Mas madali mag-coach kaysa rito magpatakbo ng liga. Okay, siguro Coach ako, maintindihan nyo na siguro yung kung bakit nagagalit yung mga coaches katulad ninyo nung panahon ninyo. Yes, mo na siya. You know, there are people who matter and people who don't. So I guess you know where he is. Alright, okay. Com, Chito, maraming salamat and all the best para po sa inyo at sa kabuuan ng liga ng PBA. And to you and your show also and to all the fans, salamat po. Maraming salamat po. Si Commissioner Chito Narvasa ng PBA. Sa basketball pa rin. Nangako ang National University Lady Bulldogs na ibubuhos silang lahat upang maidepensa ang kanilang titulo sa UA Women's Basketball Tournament. Sa katunayan, napalawig pa ng Bulldogs sa 5 magkakadikit na panalo ang kanilang win-loss record kanina. May report si Arian Malyari. One step at a time para sa National University Lady Bulldogs sa kanilang ongoing campaign sa UAAP Season 7-8 Women's Basketball Tournament ngayong taon. Kanina ay naiselyo ng Lady Bulldogs ang kanilang ika-5 panalo upang mapalawig nila ang kanilang malinis na 5 wins against 0 loss record. Matapos dominahin nila ang University of the East Red Warriors 66-63. Gaya ng inaasahan, muling pinangunahan ni reigning MVP April Bernardino ang atake ng NU Cage Bells. Sa panayam ng PTV Sports, Bulldogs head coach Patrick Aquino na walang dahilan para magkumpiyansa ang kanilang koponan. Ito'y kahit pa sila ang defending champion at itinuturing na team to beat sa UAAP tournament. It's not gonna be an easy tournament for everybody. Ang sabi ko lang is, if you wanna win the championship again, or if you wanna win this every other game, kailangan you have to really work hard for it and stay focused. Hindi pwedeng alam nyo, kaya nyo, tapos pabanding pero, it will affect not only yourself, but the whole team itself. So sabi ko na lang sa kanila, just have to stay together, you talk very hard, and let's start it with practice. Samantala, inamin din ni Aquino dagdag sa kanilang kumpiyansa ang nalikom na experiences ng kanyang mga dribblers sa nakalipas sa FIBA Asia Women's Championship at Southeast Asian Games sa Singapore noong Hunyo. Ang ilan sa mga National University standouts na naglaro para sa national team ay sina team forward April Bernardino, Shirley Gopilan, Jack Daniels, Andrea Tongco at iba pa. Definitely, malaking tulong sa mga players there. Those girls really, experience a lot from sa outside tournament natin. Like, yung mga experience na nadadala nila dito, and then, na ibibigay din nila dun sa mga ibang teammates niya. So, maganda yung nangyari na yun. So, malaking bagay talaga yun. Bukod sa university, nauna nang tinambakan ng Lady Bulldogs ang De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas at Adamson University.
Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa volleyball. Asahan na muna ang mas agresibong performance mula sa defending champion Petron Blaze Lady Spikers sa pagbubukas ng Philippine Superliga 2015 Grand Prix sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng kanilang naging kampanya sa Vietnam Invitational Tournament. Narito ang report ni Aryan Malyari. Mas pinalakas at mas agresibong koponan na Petron Blaze Spikers team ang masasaksihan ng mga volleyball fans sa pagbubukas ng Philippine Superliga 2015 Grand Prix sa susunod. Ito ang tiniyak ni Lady Blaze Spikers head coach George Pascua sa PTV Sports matapos ang kanilang kampanya sa Asian Club Volleyball Championship sa Vietnam, kung saan tumapos ang Pilipinas na 8th rank overall sa 9-team tournament. Ayon kay Pascua, nakatulong ng malaki para sa kanyang mga players at sa kanya bilang national coach ang naganap nilang kampanya sa Asian Meet, kung saan na-motivate silang huwag magpakakumpiyansa sa lakas at skills na taglay na nila ngayon. Continuous study lang kasi depende naman sa ano yun, depende sa structure ng tournament, depende sa level ng tournament. So for me, kailangan yung mga info kasi yun, doon tayo kulang sa technology. Kung still halos pantay-pantay lang, kung meron tayo mga technology, mapapadali na lang para sa amin kung anong dapat doon. Sa kabila nito, umaasa si Pascua na makapaglilista sila ng back-to-back title sa Philippine Superliga ngayong taon. Sa tulong na rin ng kanilang mga mainstays na sina Dindin Santiago Manabat, Abby Maraño, Rachel Andakis at iba pa. For me, kailangan i-defend namin yung championship title namin kasi unang-una, pinaghirapan namin to. Tapos yung naging kami ng experience sa international exposure. So hopefully, maging namin ulit yung championship game. Ang Philippine Superliga 2015 Grand Prix ay opisyal na magbubukas sa Oktubre 10 sa Alonte Arena sa Biñan, Laguna. PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. San Miguel Beermen, naghahanda na para sa mas matinding kompetisyon sa paparating na PBA season. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports at pag-usapan natin muli itong nagaganap na FIBA Asia Men's Basketball Championship dyan po sa Changsha, China. At bukas po makakalaban natin ang Hong Kong National Team. At makakasama po natin ngayon sa linya ng telepono ang minsan po ay naging consultant ng Hong Kong National Team, UE Warriors Head Coach Derek Pumaren. Coach Derek, Manong, magandang gabi at welcome sa PTV Sports. Yes, good evening, Dennis. Yes, good evening sa mga Alright, and Coach, siguro mabigyan lang po natin ng idea ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong National Team. So far ba, nung kayo po ay involved pa sa nasabing koponan o bansa, Yes. ano ba nakita nyo kumbaga direksyon at development ng koponan na yan? Well, they are improved na, nag-improve na yung Hong Kong compared to yung before na mga teams nila na para bang kahit puyat ka, pwede mong labanan Ngayon, kailangan medyo ready ka. Hindi natin pwedeng i-underestimate dahil they've improved tremendously, Alright. And Coach, noong 2013, yung ating pong game against Gilas for a while, medyo, kumbaga, natakot yung ating mga kababayan dahil pinahirapan tayo kahit paano. Was that something, Coach, at that time na in-expect ninyo na maaaring mangyari dun sa laban na yon? Well, kasi during the time nung naglaro rito, we know na hindi makakasabay ang Hong Kong sa Philippines, so we tried to slow down yung game. Medyo nagkaroon po ng konting strategy na medyo pag-aaral namin para hindi makontrol namin ang game, which we were able to get close yung ball game. Pero kaya talaga malakas ang Philippines. Alright. And Coach, paano po pala kayo na-involved dyan sa bansa na yan? And gaano kayo katagal doon na naging consultant po ng Hong Kong National Team? Actually, na-involve ko din dahil kasi yung naging akong consultant ako ng isang club team sa Hong Kong. Meron sila kasing Hong Kong Basketball League. And then,
na-involve ako sa national team because yung may-ari ng club team was the one handling yung national team, especially nung dumating dito. So, in-involve din ako as a consultant for the national team. Alright. And hanggang kailan kayo ron na coach tumagal? 3 years, I think. I was going back and forth 3 years. Going back and forth to Hong Kong. And if ever ba, coach, meron ko kaya tayo may share na idea in terms of comparing yung Hong Kong team ngayon sa FIBA Asia compared nung 2013 na napanood ng ating mga kababayan, coach? Well, I think I saw the lineup ng Hong Kong, no? Pinadala sa akin yung lineup. Parang yung intro. I think there's like 4 or 5 players nung member nung nakarang Hong Kong national team na naglaro dito sa FIBA Asia. But they don't really have big guys. Si Duncan Reed pa rin ang nandun, which has improved, no? Compare yung nandito siya. I think he's a better player now na so hindi natin pwedeng underestimate si Duncan Reed. At saka marami sila ngayon shooter. Nakita ko yung maraming shooters sila ngayon na dumating. Okay, and coach, yung bang game kanina napanood mo against Palestine? Nung halftime lang kasi meron akong game kanina. So, hindi ko na nabalita ko nila na medyo masama. Ano bang ano niyan? Two ang papasok in each group? Tatlo ang papasok, each group. Tatlo. Papasok rin tayo. Kailangan manalo tayo dahil para siyempre ma-pwest tayo sa medyo mas mahina, di ba? Yes, coach. Pero coach, coach, I don't know if this is relevant, pero based on what you saw nung first half na nilaro nung Palestine, dito sa ine-expect mo naman sa Hong Kong, masasabi mo ba na sino kaya mas malakas dun sa dalawang I think, teams? well, I think, with the way, I think mas malaki lang ng konting Palestine, pero I think mas galing maglaro yung Hong Kong. Okay. So, with the way we played kanina, medyo delikado tayo kung yun ang ilalaro natin bukas against Hong Kong. Yes, as I said, though, we have to have the right frame of mind when we meet Hong Kong tomorrow, no? Hindi attitude natin is parang kaya-kaya natin, di ba? Kailangan kung kaya natin, kailangan pakita natin sa court na kaya natin, di ba? Hindi lang puro sa isip natin. So, kailangan talagang laruin natin, di ba? We have to play our true game, di ba? And show our true worth against Hong Kong. We have to come ready to play them tomorrow. Okay. And with that, Coach, maraming salamat sa iyong time and good luck sa iyo at sa iyong team na UE Red Warriors. Maraming salamat. Thank you. Alright. Ang mga kaibigan, si Coach Derek Pumare ng University of the East Red Warriors. Samantala, nakatuon na ang atensyon ng De La Salle Green Archers sa pagpapatupad ng matibay na depensa sa UAAP Season 78 Men's Basketball Tournament. Ito umani ng back-to-back wins ang Taft Avenue Base Squad gamit ang mahigpit na team defense. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Dinadaan ng De La Salle University sa depensa ang huling mga laro nito upang unti-unting umangat sa team standings ng Season 78 ng UAAP Basketball Tournament. Ayon kay Head Coach Juno Sauler, mismong ang kanilang mga top scorers ay nagkakaroon ng conscious effort na maging involved sa kanilang team defense. Isa na rito si point guard Tomas Torres na isa sa mga naging defensive options ng koponan sa kanilang 88-71 victory laban sa winless Adamson University noong Sabado sa Araneta Coliseum. Thomas played great both ends of the floor with his scoring, but also we had to put him on Nalos, who's their main scorer. So aside from Thomas contributing offensively, he helped the team a lot also defensively. Bago ang panalo sa Adamson ay dumaan ng Green Archers sa back-to-back losses laban sa University of the Philippines at Far Eastern University. Ngunit laban sa Falcons ay hindi na pinabayaan ng De La Salle ang pagkakataon na makabalik sa kanilang winning ways. I think I wasn't thinking anything at all. I just wanted to play. I just wanted to play, to help the team in any way I can in offensive end.
Susunod na makakalaban ng De La Salle ang University of the East ngayong Sabado sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, mas matinding kompetisyon ang inaasahan ng defending champion San Miguel Beermen sa papasok ng 41st season ng PBA. At ang isa sa mga nakikitang banta ng San Miguel sa kanilang title defense ay ang new improved talk and text tropang texters. Narito ang report ni Haji Caaminio. Inaasahan na ng defending champion San Miguel Beermen ang mas matinding kompetisyon sa papasok na season ng PBA. Ito'y dahil na rin sa off-season moves ng ilang team sa mga nakalipas na buwan. Sa panayam ng PTV Sports, aminado Head Coach Leo Austria na pinaghahandaan nila ng husto ang mga posibleng maging banta sa kanilang title defense gaya ng talk and text tropang texters. Alam mo, makikita mo naman kung ano nangyari dito sa talk and text. And then marami nagsasabi na talagang a team to beat this conference. But wag nating isang tabi itong nangyari sa Ginebra. They get a team cone. So I think maraming pwede mangyari sa team nila. For sure, I think mag-i-improve yung performance nila. But the other team, Alaska, Rain or Shine, and they are always a threat Dahil maganda yung nilalaro na, very consistent sila. It happens na sinuwerte lang kami nitong last season. Tiyak rin ni Austria na hindi na mauulit ang issue ng championship hangover matapos na makupo ng San Miguel ang titulo ng All-Filipino Conference sa nakalipas na season. Wala, kung kami mananalo ulit sa All-Filipino, I think yung next conference will be a different situation dahil nung una nangyari sa amin yun ay talagang everybody nangangapa So hindi magkamayaw yung mga player na overwhelmed and then nasa cloud 9 not knowing na meron na pala kami ligang lalaruin o ganyan, nagsuffer talaga kami nun and I hope na yung gano'ng sitwasyon ay mangyari ulit sa amin and next time alam na namin siguro yan. Ang 41st season ng PBA ay darating na Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, malaki umano ang tsansa na muling magkasagupa sa ibabaw ng ring sina Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao at American rival Floyd Mayweather Jr. Kung bakit, alamin natin sa report ni John Mogol ng Sports Radio 918. Umaasa ang kampo ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao na magkakaroon pa sila ng rematch kay American pound-for-pound king Floyd Mayweather Jr. Ito ang ibinunyag ni Team Pacquiao Business Manager Eric Pineda na nagsabi pa na nagkakaroon na ng effort para muling magkausap ang magkabilang kampo. Ayon kay Pineda, malaki ang tsansa ang rematch ng nakaraang laban ni Pacquiao at Mayweather noong buwan ng Mayo na napanalunan naman ng undefeated American fighter via 12-round decision. This is the best time for Manny to make his last fight in the Philippines. Because after that, Manny will be fighting Mayweather again. Hopefully in September next year. So kung let's say matuloy yun, at the same, pala rin naman si Congress na sa Manalo, may rubber match ulit na malamang doon ang gagawin sa Vegas. So, hindi naman naniniwala si Pineda na tuluyan ng magre-retiro si Mayweather. Matapos ang kanilang 12-round decision win laban kay Andre Berto noong isang linggo, ay inanunsyo ni Mayweather na ito na ang kanyang huling laban. Siyempre, gusto naman yung record ni Rocky Marciano. Pero kung papalaran tayo, hindi matutuloy yun. Sa ngayon ay pinaninindigan ni Mayweather ang kanyang deklarasyon na magtatapos ang kanyang unblemished record na 49-0 at wala umano itong balak na burahin ang record ni legendary former heavyweight champion Rocky Marciano. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Samantala, handa ng kalimutan ni Pinoy Sanda specialist Clemente Tabugara ang kanyang runner-up finish sa International Wushu Cup sa Iran noong nakaraang linggo. At kasabay nito, nangako si Tabugara na makakabawi siya sa gaganaping World Championship sa Indonesia. Para sa detalye,
Si Arian Malyare. Tiniyak ni Pinoy Sanda Specialist Clemente Tabugara na makakabawi siya sa nalalapit na showing sa 13th World Wushu Championship sa Indonesia sa buwan ng Nobyembre. Ito'y matapos kapusin ang 20-year-old Zamboanga City native sa 5th International Wushu Cup sa Iran noong nakaraang linggo, kung saan tumapo siyang runner-up finish sa 65 kg category. Naunang pinayoko ni Tabugara ang karibal mula sa bansang Afghanistan bago dispatsahin ang katunggali mula sa Iraq. Ngunit pagdating sa gold medal match ay nanaig ang Sanda athlete mula sa host Iran. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Tabugara na marami siyang natutunan sa Pars Wushu Cup, kung kaya't ito anya ang kanyang pagtutuunan ng pagbabalik niya sa training ngayon. Pag-uwi ko ngayon, training ulit kasi yun nga yung pinagandaan namin ngayon yung World Championship. Maraming chance na makakatulong sa World Championship. Kasi experience yung importante. Improve po sa wrestling po, takedown na suntok. Wrestling at saka suntok. Ikinatuwa rin ni Tabugara ang sunod-sunod na oportunidad na natatanggap mula sa federasyon, kung kaya't nangako ito na muling pagbubutihin sa susunod niyang asignatura mula November 11 to 18 Wushu event. Yun nga, yung sabi nila is, time ko na to, kailangan ibigay ko yung best ko dito. Medyo may experience na, kami nang kukuha kaming nalalaman. Salamat sa suporta. Sana marami pa kami makukuha ang medal. Magka-medal kami lahat. Bukod kay Tabugara, ang iba pang Pinoy Wushu athletes na bumandera para sa Pilipinas ay sina Francisco Solis at Arnel Mandal. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Forward Kevin Love at point guard Kyrie Irving. Handang-handa na para sa training camp ng Cleveland Cavaliers. Yan at ang ilan pang malalaking sports balita sa labas ng bansa sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Inaasahang full force na ang Cleveland Cavaliers sa pagbukas ng kanilang training camp sa September 29. Ito'y kasunod ng recovery ni All-Star power forward Kevin Love at point guard Kyrie Irving mula sa surgery. Pero ayon sa report, dahan-dahanin muna ang training ni Love at Irving na kapwa hindi nakapaglaro sa NBA Finals kontra eventual champion Golden State Warriors noong Hunyo. Si Irving ay nakapaglaro lamang sa Game 1 ng Best of 7 Championship Series. Sa ngayon ay nagpapartisipant na lamang o pa lamang si Love sa tag drills bilang paghahanda sa paparating na season. Samantala, kapwa available na rin sa camp sina center Steve Faye Mozgov at Anderson Barijao. Matatandaan nitong mga nakaraang linggo ay hinikayat ni four-time league MVP LeBron James ang kanyang teammates na sumama sa pre-training workout sa Miami, Florida bago ang opisyal na pagbubukas ng training camp ng Cavaliers. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nagdesisyon na ang Minnesota Timberwolves na i-buy out ang kontrata ni 2013 NBA draft overall number 1 pick Anthony Bennett. Ito ay matapos ang isang taong paglalaro ni Bennett head coach Flip Saunders. Ayon sa report, $5.8 million contract ang ia-absorb ng teams na interesado kay Bennett. Ilan sa mga ito ay ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz at Portland Trail Blazers. Nag-average si Bennett ng 5.2 points at 3.8 rebounds noong nakaraang season. Sa men's tennis, pasok na sa second round ng Open de Moselle sa Metz, France si former world number 7 Fernando Verdasco. Kagabi ay pinatalsik ng Spaniard tennister si Alexander Zverev ng Germany 6-7, 6-3 at 6-3. Nag-struggle muna si Verdasco sa opening set bago siya humataw ng 6 break points sa second set. Ang makakatapat ni Verdasco ay si unseeded Gilles Muller ng Luxembourg.
Sa women's tennis, umabante sa second round ng Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan, si Angelique Kerber ng Germany. Kagabi ay pinatalsik ng 5th-seeded netter si Daria Gabrilova ng Russia, 6-2 at 6-2 sa loob lamang ng isang oras. Humataw si Kerber ng 6 break points upang madomina ng husto ang laban. Ang susunod na makakatapat ni Kerber ay si Madison Brangle ng United States. At sa golf, nag-pull out sa FedEx Cup Tour Championship si American golfer Jim Furyk. Muling dumanas ng wrist injury ang former US Open champion ng una nang nag-pull out sa first round pa lamang ng BMW Championship noong nakaraang linggo. Dahil dito, ibinaling na ng 45-year-old parbuster ang atensyon sa paghataw sa President's Oktubre 8. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, ano ang naging dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Palestine sa opener ng FIBA Asia Men's Championship? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Ay, po. Yan, okay. At congratulations sa Palestine. Congrats! And good luck sa amin for the rest of the show. Meron pa tayong 13 minutes. Yes. For sure. Hopefully, swertihin tayo. Sige, question of the day. Ito na! Ang Ano yung question of the pinakaantay day ninyo? natin is, ano Sure. ang naging dahilan ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Palestine sa opener ng Oo nga FIBA naman. Asia Men's Championship? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan! Bukod sa atin, Oo. Bukod po tayo sa... sinisisi. Kawawa naman tayo. Ikaw kasi. Bakit ako? Hindi, Alam niyo kung ganun din lang ang kung ganun din lang ang basehan natin na matatalo yung hinulaan namin na mananalo. Hinuhulaan namin mananalo ang Hong Kong, ang Kuwait. Ako ano ka? Malas tayo di mananalo. Hindi, pero kami dito, tayong tatlo, kami po dito, welcome po sa amin ang kahit anong mang komento. Yes, definitely. Kami po niyayakap po namin ang inyong mga suggestion, ang inyong mga komento kasi Paano mo akapin? Yeah. with the arms wide open. Sige, basahin na natin. Okay. Sige. Start na No tayo. holds barred. No holds barred to. Okay. From... Bakit? Naapektuhan ka na agad. Una pa lang. Hindi, wala pa. From Anthony Bulima sa amin, lack of energy at parang may mali sa player rotation. Outcoach si Coach Tab, factor din na medyo nagkumpiyansa sila. Aminin man nila o hindi, yun. Bulima family dito sa Nagcarlan, Laguna. Thanks po. Alright. Kagabi ka record-breaking 500 plus comments. Pero ito, galing kay Ron Lumidaw. Baka nanibago, hindi kasi ganong kakilala ang Palestine. Totoo yan. At pinatunayan lang ng Palestine na pang FIBA na sila. Bukas babawi yan. Alam na nila pakiramdam ng FIBA Asia, lalo para sa first-timer. Di ba, binanggit nga natin kagabi na for them to produce mahiwagang an kable. Omar Crayem, yung ganong kalidad. Ibig sabihin, kasi hindi naman gagaling si Omar Crayem kung yung mga nakakapanood niya ron, nakakalaban niya ron, mga wala. Diba? Yun. Hindi naman natin minamaliit. Alright, from Daryl Cardino Ninon. Sabi niya, too much confidence. Wala sana makabangon sila agad. Paano na kung mga powerhouse teams na ang mga kalaban at puro do or die na ang labanan? Joshua Dizon Lapitan, overconfidence. Parang yung question po kagabi na may kasamang tease. Balita po sa mahal naming barangay, Ginebra. Ginebra, sa ngayon wala pa. May trade. Pero hindi Ginebra. Hindi Ginebra. Ganun po yung trade, ha? Si Ryan Aranya, Rain or shine? ay mapupunta sa Barako. Kapalit ng kanilang second round pick for next year. Okay. Si Ryan Aranya from Barako, i-trade naman sa San Miguel, kapalit ni si Ronald. Yun. Yes. Ayan. So, Ryan Aranya is San Miguel na. San Miguel. Pero wise choice ba for Rain or Shine na i-trade si Ryan Aranya?
knowing si Coach Yeng Giao. Pagdating siguro meron siya nakikita na by next year, second round, meron tayong makukuha dyan. Ano? And probably, kasi yung core ng, basa ko lang yung core ng Rain or Shine ngayon, na kung saan isa dyan, naging malaking part si Ryan Aranya. Kumbaga, ilang beses tayong nag-semis, championship, pero hindi pa tayo nag-champion. One time lang. So, kailangan ng balasahin. Ayun. Yun, tsaka yun na nga, halos puro guards din naman, yung Rain or Shine ngayon. So baka kinailangan nila magbawas. Actually, yung mga binawas nila, halos sila Jonathan Uidoan, sina Ryan Aranya, yan, mga guards din. Mga pinakakawalan nila. Okay, from Alay May, Escala Maniwang. Sabi niya, lack of defense pagdating sa fourth quarter. Minaliit nila ang Palestine ayon nagkakumpiyansa pagdating, nagkakumpiyansa pagdating sa dulo, kaya sila nadali sa end game. Okay, si Lenier Arvin Celda, si Nats De Vera, tsaka si Pops Galera, yan, tsaka si Lou Placio, may pinost na picture. Yan, thank you sa inyo. Salamat po. From Ronel Makasambak. Sabi niya, complacency as a whole team, yung hunger to win, parang nawala sa last few minutes ng fourth quarter. Isa pa, napansin ko yung laro ni Terrence Romeo. Halatang yung laro at mindset niya dahil sa pag-convert sa kanya bilang pure point guard. May mga chances na pwede na niyang isalaksak o itira yung bola pero pinapasa niya. Baka pwede po paki-aksyonan yung signal ng channel nyo dito sa Davao. Kasi nawala yung channel nyo dito. Di po namin kayo mapanood. Calling yung ating transmitter. Transmitter management po namin. Yan sa Davao. Galing kay Alea May Escala Maniwang. Ay, nabasa mo na ba ito? Si Alea May? Yes. Okay, nabasa na siya. Okay. Isa pa, bago tayo ito si phone patch interview. Lorenzo Calbatera, kahapon pinag-usapan ilan ang itatambak, kulang sa rotation ng player. Nasa loob halos puntos nila, walang shooting outside at saka halos nakatutok sa bagong Gilas. Konti lang ang oras ng Gilas na mula pa sa 2 at may mga daga pa sa loob. Hindi nakalabas agad. Halata naman, nagpasahan na lang sila ng pasahan hanggang sa mahabol at wala nang tumitira. Ayun, nasupalpal si Blatch. Si Jason may pagkakataon OT, hindi naman tinira. May daga sa loob. Dora lang ang katapat niyan. May daga sa loob. Oy, teka. Ano muna tayo? Meron tayong kukumustahin na isa sa mga hinangaan ko. Noong panahon niya sa Alaska, one of the streakiest shooters na napanood ko. At ngayon kasi, yung kanyang anak, I'm sure you heard about si Rizzy Gomez, yung naging Miss Tourism. Anak siya ng idol natin na si Roel Gomez. Hello po. Sa ngayon ay meron siyang karamdaman at nangangailangan ng ating tulong at dasal, syempre. No? So, kumustahin natin siya through her father, Coach Roel Gomez. Coach Roel, magandang gabi at welcome sa PTV Sports. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Pasala to you, Dennis. No? Maraming salamat din na binigyan niyo ako ng pagkakataon. Na-invitahan niyo ako dito sa live program. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Coach, kasama natin dito si Meg at saka si Haji. Hello po. Okay. Magandang gabi din sa inyo, Meg and Haji. Good evening. Okay. Coach, siguro ikaw na muna i-summarize nga po natin ano ba naging sitwasyon ni Rizzy right now. Nakaratay siya sa banig ng karamdaman, ika nga. Unang-una, nasa labas ako, bumili ako ng gamot. Actually, yung anak ko for 2 years now, after nung raining niya, na-diagnose siya nung lymphoma, which is tumubo sa left lung niya. And sad to say na hindi kaagad na nakita nung doktor yun na-misdiagnose sila ng konti. Nung nalaman namin, umalis pa rin siya, nag-biopsy na siya, umalis pa rin siya doon sa Malaysia dahil nag-turnover siya. And then nung hindi na siya nakaakyat dahil nagsuka na siya, mahirapan na siya huminga, then lumaki na pala yun. Sa edad nila kasi, according to the medical, sa edad nila, healthy cells. Kasi yung kasi kaya nga minsan ang sakit tingnan, parating kasama ko, parating nag-workout, parating nag-jogging, boyfriend, nagbo-boyfriend. Sinabihan nga namin mag-boyfriend ka na anak because sabi niya, Dad, tinuruan mo ako ng
Pag nag-boyfriend ako, seryoso. And then, diretso natin, no? Nung nalaman na nagkagano na pinauwi ko na sila dahil di na nakahinga yung anak ko. So from there, that was 2014 nung nag-turnover siya. Di na siya nakaakyat. Pinauwi na namin. Kasama yung anak kong lalaki. Diretso namin sa hospital. From there, na-intubate na siya. She was disclosed. Parang hindi ko na makita kung sa basketball pwede ko siyang matulungan. Hindi ko na mabuhat. Nakita ko siya naghirap. Na-intubate na siya, hindi na siya nakahinga. Sabi ko lang sa kanya, Nagna, lumaban ka. Okay. Yan yung nasabi ko, Dennis. Okay. Coach, yes. Coach, pero on a positive note, kahit pa paano, under coma, pero lately, nakakasalita na at nakakakain na rin. Kahit pa paano, Coach? Tama po ba yun? Yan, nag-chemo siya noon afternoon, so bumabalik konti. Then, may mga droplets daw sabi ng doktor, kaya tumama sa spine niya. Okay. Kaya ngayon nag-relation siya, nag-collapse siya for 2 weeks. Okay. Now, Pwede na parang hanggang hirap. okay. Coach, sige, kalma lang tayo, Coach. At naintindihan namin. Siguro, Coach, sa ngayon, alam ko nangangailangan kayo ng tulong, but mukhang kahit pa paano meron na rin tumutulong sa atin, Coach, sa inyong Ako, sitwasyon. nagpapasalamat talaga ako. Unang-una, yung mga natawagan ko na, especially yung unang-una natawagan ko sila DK, sila Jola, si Coach Tim, and then ang pinakamalaking si Coach Al Francis, yan, sabi niya, nag-usap kami na sinapit na kay Boss RSA. Kasi na kami, financially exhausted na talaga for 2 years. Nag-maintenance yung anak ko na almost 130,000 a month eh. Okay. Yun ang sinasabi ko sa kanya lang, kahit paubos tayo, basta mubuhay ka lang, umaban ka lang. Alright. And Coach, Ngayon nga, ang sarap tingnan dahil nagising na siya, kumakain na siya, nagkikwento na siya. Pero ituloy lang ang radiation. Na maligaya ako ngayon sa tulong ng nila RSA. Start na ni Al na dinala nila dyan, pinapadala nila dyan ituloy ang gamutan sa Maynila. So by Friday, nasikaso na nila. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat sa kanila eh. Coach, siguro ano lang tayo, basta alam nyo na yung mga taong yan, wala namang hinihiling na kapalit yan at basta tutukan lang po natin si Rizzy. But just the same, Coach, I believe, kung mayroon pong tutulong, mayroon hubang number na pwede po silang tawagan kung sakali? Tumawag lang sa 0916 5959 413. Okay. Alright, okay. Coach, we will see you this coming Friday sa pagpunta ninyo sa Maynila and we guarantee you na lahat ng tulong, dasal, financial, everything, emotional ay makakarating po sa inyo, Coach. Yan din ang hihingi ko sa inyo, yung dasalang para sa anak ko. Complete healing for my daughter. Alright. She's a good child. Yes, Coach. Okay. Coach, maraming salamat at mamaya usap ulit tayo, Coach, ha? Maraming salamat sa inyong lahat and prayers. I need your prayers for my daughter. Okay, thank you very much. God bless you. Thank you, Dennis. Alright, salamat. Yan, si Coach Roel Gomez, mga kaibigan, no? Kaibigan po natin at yung kanyang anak. If you still, I'm sure you still remember na yung kanyang anak na si Rizzy, na na beauty queen, ay nangangailangan ng tulong, Okay, so yan magbibigay tayo ng daan sa mga ganyang klaseng issue, dito po sa ating program. Okay, so inabot na tayo ng oras at tawagan pa natin mamaya si Coach Roel at makakakwentuhan natin, right? Mga kapatid, mga kapuso, Inabot na tayo ng time. Bati na. Kaya maraming salamat sa Viewblends at Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Miss Shirley, Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and Print Couture. Happy belated birthday din kay Alfred Peralta. Okay, happy birthday kay Levi Lidot, one of my best friends way back in college. Happy birthday. And of course, salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa Facebook ngayong gabing ito. Sensya na po kayo, hindi po kayo na-accommodate po lahat. Pero bukas po ulit tayo ng
bagong mga issues. Pero anyway, thank you very much po muna sa Pantua family po sa Liano, Caloocan City. Sa De Los Santos family po sa Nangka, sa Marikina City. Salamat po sa inyo. Sa may mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Rose Ann, and to Miss Aiza. Thank you very much. Alright, and to my wife, Queen, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, at kay Kuya Boso. Sports Radio family, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pag-suporta. For tonight, maraming salamat. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.